Doc Camille, paano ipapaliwanag doon sa mga anak? Yung parang, kita mo, gusto pa rin nila masama sila kay Tala. Pero paano ipapaliwanag ngayon sa mga bata yung sitwasyon? Napakahirap para sabihin natin na yung edad nila kasi nasa post-adult ay post-pubertal na eh. So basically, sinasabi natin yung mga ganitong edad, actually maiintindihan. Pero alam nyo, ang nakakalungkot dito, Ate Kuring, yung pag nalaman ng mga bata na wala kasi kakayahan, walang ganyan. So, una, sasabihin ng mga bata, kami ba yung dahilan kaya hindi mo kami makuha dahil kasi pabigat kami sa iyo dahil may dalawa ka ng bagong mas maliit na inaalagaan. Pangalawa, di ba parang nakakalungkot yun na yung nandun na yung attachment o yung malapit sa iyo yung mga anak mo pero ikaw mismo hinihiwalay mo yung sarili mo. Pag naging ganun yung problema, huwag kang magtataka kung magre-rebelde yung mga batang yan. Dahil kasi, ang tendency talaga po sa mga ganyang pagkakataon, pag nakita nila na mas malapit ka dun sa dalawang maliit. Tapos ikaw, dahil sasabihin mo, malaki naman kayo eh, dapat maintindihan nyo. Yun yung mali. Sana maintindihan mo, Tala, ikaw mismo ang magbibigay ng explanation dun sa mga anak mo kung bakit nagkakaganyan ang sitwasyon. Hindi pa pwede yung kapatid mo. Dahil kasi, pag sinabi mong sila mag-explain pa, para namang wala ka ng responsibilidad dun sa mga anak mo. May obligasyon ka, may responsibilidad ka. So, dapat lang malinaw yung pagbibigay mo ng explanation dun sa mga anak mo para maintindihan nila yung sitwasyon. So, pwede ka naman magbigay ng counseling, Yes, ay. Doc Camille, sa mga bata. Oo, at Ate Kuring, okay lang sa akin dahil kasi kailangan maproseso din ng mga bata na hindi kinakailangan na sila yung pabigat. Pangalawa, yung possibility na mas maging maayos yung attachment issues. Kasi baka mamaya magkaroon ng mistrust, yung parang hindi na sila maniniwala dun sa nanay dahil kasi puro pangako yung ibinibigay tapos hindi naman matutuloy. So, Ayun. okay lang po na pumunta sa amin, iproproseso natin. Pero sa ngayon naman, kuning mababait yung mga bata. Hindi naman nagbibisyo, nagbabarkada pa. Wala pang rebelde. Wala po. Oo, sana dapat ganun ha. Huwag yung pababayaan, mabarkada Hindi naman po yan. kasi talagang binabantayan po namin. Oo, kailangan bantayan. Attorney Lorna, ano ang sinasabi ng batas sa mga pabayang magulang? Pwede ba siyang ikulong sa ginawa niyang yon? Pwede. Kasi yung Republic Act 7610 tungkol sa mga bata, may criminal liability yan for negligence, abuse, etc. etc. Pero siguro ang pag-usapan natin, yung tinatawag nating white elephant in the room. Bakit ayaw ni Tala o hindi niya kayang kunin ang mga anak niya? Palagay ko, hindi sinasabi dito, pero palagay ko dahil sa asawa niya ngayon. Tama? Yung asawa niya ngayon, may dalawang anak na bago. Ayaw mong at hindi stable ang trabaho. Kanya ayaw mong or nahihiya ka or natatakot ka sa bagong partner mo na magdadagdag pa ng dalawang anak na hindi naman kanya. Sa palagay ko, ang solusyon dito, kausapin yung partner mo. Kasi si Tala, hindi totoo na ang nanay walang feelings para sa anak. Meron siyang feelings sa anak. The one that's stopping it, ang nagpipigil dyan, palagay ko, yung partner mo ngayon, yung asawa, yung live-in mo ngayon. Either natatakot ka or nahihiya kang magpabigat yung dalawang tunay mong anak pa rin. No? So, yun ang dapat i-intervention rin natin kay Dr. Camille. How this new partner can accept these two children kasi yung financial, maliit lang yan na problema eh. Pwedeng mag-apply ka ng 4Ps. Ikaw mag-apply ng 4Ps, hindi siya kasi hindi siya ang magulang. Ikaw mag-apply ng 4Ps. Pero ang problema dyan, yung partner mo ngayon, na siguro hindi niya naintindihan yung situation ng isang ina. Okay, thank you very much. Brother June, ang utos ng Diyos sa mga anak, igalang ang magulang. Pero ano naman ang utos ng Diyos sa mga magulang? Malaki ang responsibilidad natin sa ating mga anak. Pag tayong dalawa ay nagtalik, alam natin na makabuo tayo ng buhay. At yung buhay na yon, ipinagkakaloob ng Diyos. So regalo ng Diyos ang buhay, ang mga anak sa atin. Inaasahan ng Diyos
na ang mga anak mo ay lalaki na may pagkilala sa Diyos. May takot sa Diyos, may galang sa Diyos, at magiging mabuting mamamayan ng ating bansa. Iyon ang responsibilidad ng magulang. Pakainin, bigyan ng shelter, bigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak. Maraming responsibilidad ng magulang. Hindi lang yung umiri ka ng umiri pag manganganak ka. Now, merong sinabi dito na hindi raw matitiis ng magulang ang anak. Yun dapat ang normal. Sabihin mo sa akin ngayon dito, iniwanan yung kanyang mga anak sa kanyang hipag na hilaw, dalawa, diba? Pagkatapos, katwiran niya kasi naghihirap ako, cannot afford, hindi ko siya matutulungan, hindi ko siya masusuportahan. Kung may takot ka sa Diyos, hindi ganyan ang buhay mo. Itong katakutan mo, kapag ang dalawang anak mo ay nagrebelde laban sa iyo dahilan sa kapabayaan mo bilang magulang, bilang ina, at yun ang totoo, irresponsable ka sa dalawang anak mo sa una. At pwedeng mangyari yan sa dalawang anak mo pa ngayon dito sa lalaking kinakasama mo. Pag naghirap ka, baka ipamigay mo rin yan, parang tuta. Anak, asan ang moral values natin? Hindi ka nabubuhay para lumigaya ka lang at masarapan. May responsibilidad ka sa mga bata. Ate Kuring. Okay, maraming salamat, Brother June.